us a simple background, no, ng iyong business at saka ilang years na po siya existing po yan? Bali, ang motor shop, ang Paya Motor Shop ay since nag-start ako ng 2013. Pero as in lang talaga yun. Yung kumbaga trial lang kasi hindi pa naman ako doon expert sa mga spare parts. Gawa ng, di ba nga, relocatis tayo. Galing kami sa Manila. Ang hanap buhay ko sa Manila, grocery naman. Tapos yun, grocery, videoke. Kasi yun na talaga yung hanap buhay ko naman since nung nag-aral ako ng college. So, ang pagiging entrepreneur nyo po, bago ito, is matagal na rin. Oo, since nung estudyante pa ako, kung ano-ano nang pinasok kong negosyo na yung pagkakitaan. Pero hindi pa siya formal kasi continue yung tanong sana nga ba tayo? Ilang taon na po kayong sa pagiging entrepreneur po? Bali nga, yun na nga, since 2013 nag-start yung Paya Motor Shop sa maliit na puhunan pa lang. So, bali tuloy-tuloy lang yun. Then, after 2 years, nung 2013, 14, 15, pagkas 2017, ayun na, final na talaga siya yung mayroon na siyang permit, may BIR na. So, bali, mag-start na lang tayo ng 2017 hanggang ngayon. So, nasa mga 7 years na. Mga 7 years na. 7 years na matagal na ba? Medyo matagal-tagal na din po yung natin, yung business natin. Then, how did you decide what you wanted to do for a living? So, paano ka po ba daw nag-decision? Anong gawin mo para sa ikabubuhay mo? Since nung nung kabataan ko talaga, decided na talaga ako na mag-business lang. Hindi ako nangarap na magkaroon ng trabaho na company talaga. Bali, nag-aral ako, nagtapos ako ng pag-aaral ko sa kolehiyo dito sa PMI as a custom administrator at administration. Then, nag-graduate ako ng 2003. Then, kaya lang ginawa akong nag-aral kasi para sa akin, parang preparation lang siya. Na siyempre, hindi naman pwedeng maging successful ka sa negosyo mo kung wala ka ring knowledge. So, prepare ako sa pagdinegosyo katulad nito. Salamat po. Next question po, what does a typical day look like for you? So, yung katulad ng business nito, kung ano yung mga typical na karaniwang araw sa operation dito, sa negosyo. Yun nga, since na ito yung negosyo ko, motor shop yung sinimulan ko. Pero actually, hindi lang naman din to ang nagiging ko ngayon sa kasalukuyan. So, since nung nag-start ako ng business nitong motor shop, nakikita ko kung ano talaga yung demand. Tapos din, yun nga, yung motor shop, hindi naman siya, although hindi siya araw-araw na kumikita, hindi siya araw-araw na nabibinta, pero naisip ko na hindi rin naman siya nag-expired. May time na mabinta, may customer, mayroon ding wala, parang ganun lang. Pero syempre, kailangan lang din na tiyaga lang talaga sa araw-araw. Ganun lang naman yung question ulit. How do you stay motivated? Paano ka na-motivate? Yun. Siyempre, sa araw-araw ba natin sa sitwasyon ngayon di ba? Napakahirap ang sitwasyon ngayon. Ang hirap din kumita. Ang hirap, tawag ito, lalo pag pamilyado na tayo. Kailangan talagang stable lang ang natin, yung consistent lang yung natin, yung motivation natin na kailangan nating kumita, maghanap buhay. Para sa pamilya. Para sa pamilya, para sa future ng mga bata, hindi naman para sa akin kasi siyempre tayo naman ay pagdating ng panahon mawawala din naman tayo. Kailangan lang nating may maiiwan sa ating mga anak. Yun. Continue lang. Yun lang, motivated natin yung pamilya. Then, how do you balance work and life? Hindi po na-balance yung trabaho? Oo, yun nga. Since sa college pa lang ako talagang kailangan na mag-balance na-realize ko na yung paano pa sasabayin yung trabaho sa buhay ko. Lalo na estudyante pa ako.
binabudget ko yung oras ko sa pagninegosyo ko, may oras ako sa pag-aaral, may oras din ako para sa sarili ko na hindi ko rin pababayaan yung sarili ko kasi siyempre katulad ngayon, 40 plus na ako, 45 na ako. Kailangan ko rin minsan, dahil busy ka, hindi ka na makapagpagugupit ng sa sarili mo. Pero doon lang naman yun. Pero yung pag-aalaga ko sarili ko sa pagkain, yung sa healthy lifestyle, andun pa rin yun. Kailangan talaga, hindi yung ipopokus ko lang din yung buong oras ko sa pagtatrabaho. Kailangan din mayroon sa pamilya kasi pamilyado na ako. Mayroon akong time sa pamilya. Saka sa personal na. Ganun. How did you develop your skills or knowledge in this area? Paano mo na-develop? Since nung ano pa ako, sabi ko, paano kaya ako maging successful, di ba? Parang skeptic ka pa lang sa pag-una. Nung unang iniisip ko, nung medyo hindi pa ako matured sa pagninegosyo, sabi ko, paano kaya ako kumita? May mga tao akong nakikita marami. Paano kaya ako kumbaga, yung mga tao na yun, sure ako may pira yan. So, yun na iniisip ko. Paano kaya ako kumita na kahit sa mabuting pamamaraan na dahil pag may mga tao, naniwala ko na pag may mga tao, mayroon dyan ng may business, may negosyo, may kikitain. So yun, tawag nito, nag-start ako sa plano kung anong pwede ko yung business. Tapos, yun, kung ano yung kakayahan ko. Kung kaya ko ba siyang gampanan, kasi minsan sa negosyo hindi pwede talagang iasa mo sa tao. Katulad itong Paya Motor Shop, nung starting talaga nito, na-stress ako kasi siyempre hindi ko alam yung tinutuklas mo pa lang yung lahat. Wala akong alam paano yung mga spare parts ng motor, ano mga pangalan. Pero dahil sa katulad niya, nakakita din ako ng na tao na pwede mag-guide sa akin. Sabi niya, sige, kapitalan mo lang, tapos akong bahala sa'yo, tuturuan kita. Pero siyempre, yung tinuturo niya, ko talaga, inadapt ko. Kasi, kailangan ko yun. Dahil katulad niyan, hindi naman habang buhay na nandyan siya, di ba? Katulad niyan, pag mayroon nga akong spare parts na nabibili, tapos hindi ko naman alam mga tawag nito. Katulad nung nag-start ako, sabi ko, kuya, huwag may bibili. Kuya, mayroon ka pang sample, mga ganyan. Kasi, pag nag-start kasi sa negosyo na hindi mo pa siya kabisado, may stress ka, nandun yung stress ka talaga. Pero kailangan mo talagang aralin. Simulan mo kaagad. Ano ba yung mga parts nito, para saan to, mga gamit. So, more research ka pa. Kailangan talaga, kahit sa mga supplier, sa mga warehouse, pinupuntahan namin kung saan yun. Kasi hindi pwedeng aasa lang kami sa mga agent o sa mga NT. Kailangan talaga. Kasi mataas na yun. Kailangan aralin talaga. What has been your biggest challenge at this business and how did you overcome it? Yung biggest pinaka-challenge challenge ko at talaga. paano mo siya? Alam mo, yun nga. Itong shop na to, focus tayo dito sa shop natin. Itong Paya Motor Shop, nung nag-start ako ng 2013, pagdating nung 2018-2019, nag-start din ako ng ibang business. Nag-ano din ako ng tawag dito, yung computer shop. Dagdag yun sa sa mga negosyo ko. So bukod pala dito. Tapos, talagang meron kang nagkaroon ako ng 3 branch ng computer shop. So iniikutan ko yon. Tapos ako din nagmamanage doon kasi kailangan yun yung mga tawag dito, yung magpapatch ng mga games. Tapos yun, ituturo ko sa mga bata yung pwede lang gawin. Although naka-CCTV, pero kailangan talaga ikutan ko. Doon yung nagkaroon ng, tawag nito, yung challenge na, yung shop ko pala, unti-unti na siyang naramdaman ko na parang nag-negative siya. Kasi, ilan yung tao ko dito dati? 4 na mekaniko. Tapos, silang lahat pumapasok dito. Hindi naman sa na nagbibinta ako sa kanila. Minsan kasi sa sobrang dami ng customer nila. Tapos halimbawa, pumapasok sila sa shop. Tapos ngayon, kukuha sila ng mga spare part. Marami silang ginagawa. Hindi nila matutukan kung ano yung mga naikabit nila. Hindi na maalala. Tapos pagdating sa kasi sila lang inano nila. Hindi nila maiwasan na
nakaalis na pala yung customer, tapos hindi na nasisingil yung ibang parts Sa na, ano. so nagkaroon ng problema sa mga spare parts, nagkaroon siya ng negativity. So doon ako nagkaroon ng Maraming tigil na lang po. challenge na paano kaya ano kayang gagawin ko, kasi ako lang yung nag-ano sa business eh. Yun, unti-unting ang ginawa ko, ang shop ko, talagang inanuhan ko ng CCTV lahat. Namomonitor ko lang dito lang ako, mamonitor ko sa cellphone or sa sa mga monitor ko. Tapos nag-estima na ako dito kasi gusto ko malaman kung saan nagkaroon ng problema, yung bakit halimbawa bibili ako ng mga langis, tapos maramdaman mo talaga ng negative kasi although di ba matagal mo na hinahawakan yung business, tapos alam mo naman kung ano yung mga kailangan, tapos ako din yung nakakaalam kung nag-lose type ako ng pera sa shop. Siyempre alam ko yun. Pag namimili ako ng mga langis, siyempre ang mga langis napakamahal yan. Tapos ramdam ko wala namang mga gulong, wala mga battery, maraming nawawala. So ang ginawa ko, nag-focus ako ulit. Tapos yun nga, na-recover. Tapos doon ko rin na mga problema kung saan napunta yung bakit naging negative. Yun. What would you say is your work style? Ano daw yung work style mo? And how do you approach work and get things done? Anong style niyo po sa ano masasabi niyo? Paano natin i-approach sa ayun. Yun lang, baka simple lang. Siyempre, Para monitor kasi diba, talaga, kailangan tayo, monitoring. monitor mo paano yung mga nandyan, yung mga kulang. Tapos, monitor mo rin kung paano. Katulad yan, hindi lang naman ako nandito sa shop. May mga mekaniko ako. Kailangan ko silang subaybayan din kung paano sila sa mga kliyente. Paano sila magkipag-usap, paano nila harapin yung lalo pag naka-encounter ng mga kunting problema. Kailangan talaga na ipagpapantayin mo yung kukunin mo yung loob ng kliyente para maging maayos yung lahat ng ng negosyo. How do you handle stress and pressure? Ganun lang Yung yung stress kasi laging nandyan yan kapag negosyante kahit estudyante tayo, kahit tayo, lahat ng mayroon tayo, nandun talaga yung stress. Kasama sa buhay yun. Ang pressure, nandun din yung pressure. Ako, na-stress. Stress mo na ako. Yun nga, sa haba ng panahon na sa estudyante pala ako, danas ko na yung stress. Estudyante ako, nagtapos ako ng 4 years. Wala akong kinakapitan na, never ako manghingi sa mga magulang ko, sa auntie ko, sa nagpalaki sa akin, never ako talagang tinutukan ko yun para sa akin, kung ano talaga yung kakayahan ko. Lahat ng mga stress na yun, pag isa kang estudyante, stress ka na doon sa pag-aaral mo, stress ka paano ka maghanap buhay para matustusan mo yung pangailangan mo araw-araw, at tuition. Tapos stress ka pa sa negosyo mo kapag halimbawa, lalo na dati sa sari-sari store, hindi maiwasan may utang. Right? So kumbaga, lahat ng stress na subukan ko na. Sa edad ko ngayon, nasubukan ko na yung lahat ng stress. Ang stress, easy na lang sa akin yan, tinatawanan ko na lang yan. Kapag mayroong ganito, may ganito, ganyan. Wala na sa akin yan. Simple lang sa akin yan. Kahit itong negosyo ko, napakadami ng hinandle ko negosyo ngayon. Lahat ng mga bayarin, lahat magmula sa bahay, magmula sa kuryente, magmula sa budget dito sa kung 2,000 stress yan. Ako ang nag-handle yan, si ma'am. Ang pressure naman, ang pinaka-pressure naman sa akin yung para kung feeling ko parang isa lang din ako empleyado. Katulad yan sa isang negosyo nito. Pag ang kliyente kasi, iniisip ko lagi sila yung boss. Yung mga kliyente. Kasi halimbawa, pupunta sila dito, boss, mayroon ka bang ganitong parts? Tapos, syempre mai-stress ako kapag wala, napipressure ako kapag wala akong wala akong naipakita sa nila. Yun yung pinaka-pressure ko na kailangan naging advance ako dito sa, lalo na spare parts. Alam mo yung motor, iba-iba yung lumalabas na motor. Kailangan meron akong bago din. Yun yung pinaka-pressure ko, kailangan ko sabayan yung kung anong meron. Kasi minsan may bagong darating na motor, tapos maghanap ng ganito, wala. Pag nasanay sila ng wala, hindi na yung pupunta sa'yo. Pressure yun, di ba? Okay po. How do you build and maintain relationship with clients, customers, or yung colleagues? Yan. Katulad nga yun, na sa motor shop kasi,
parang ano na lang naman din yan sa tagal na namin samahan. Parang dahil dito ako nakatira sa tawag nito yung pabahay, halos ang mga tao na nakikita natin dito, pabalik-balik na lang. O, kumbaga, sa sobrang tagal na, tapos yung mga tao na yan, parang pamilya mo na din. Parang pamilyar na sila, kabisado mo na sila. Parang hindi na iba sa akin, hindi na mahirap. Hindi na ako nahirapan makisama sa kanila. Kung minsan, lahat ng mga ano namin dito, dinadaan na lang sa biruan. Oo, Yung relation. yung relasyon namin, parang pamilya na lang. Sa iba naman nating, sa iba namang way, ng negosyo ko, tulad ngayon, di ba, kami, mga small provider kami ng internet. Oo. Ay, yun nga pala, yung bukod dito sa nga natin, sa Baya Motor Shop, mayroon na rin tayong internet pa connection natin. So ito nga yung uniform natin sa Baya. Kumbaga sa mga customer naman, lalo na yung yung mga kliyente na nagbabayad sa atin ng nagsasubscribe sa atin ng internet monthly. Yun yung talagang inaaral namin ng todo kasi kung minsan, di ba, ang internet natin hindi mo masasabi na kung kailan sila stable yung internet kasi hindi rin naman tayo may hawak na mayroon mga big deal ko tulad PLDT, Globe. Kung minsan nagluloko yun sila, nagkakaroon ng pressure. So minsan ang customer merong hindi nakantindi, meron din naman nakakantindi sa sitwasyon kapag yung time na nagka-problema yung internet. So doon, ang ginawa ko ngayon talaga, todo, lahat ng kung anong pwedeng i-explain ko sa kanila na makuha ko lang yung loob. Para lang hindi sila kasi minsan, yung mga nagpo-post sa social media, ano ba ito, ganyan. Oo, ngayon. Diba, nakahirap ng dito sa sa spare parts ng motor, wala na problema. Okay na kasi sa tagal ng parang wala na, parang pamilya na lang din. Wala na akong na-encounter na parang napakaganda ng sama namin ako tsaka sa mga kliyente ko. Tapos dito nga sa bagong negosyo ko, hoping na maging okay lahat. Sa bagay, wala pa naman. So yung negosyo nyo po ng internet, lang siya, bago lang siya? Or actually, na rin siya. Ilang years na po? Actually, since nag-pandemic tayo, yun. 4 years na rin. 4 years na rin, diba? Medyo matagal na rin talaga. Puro, kasi So, kasi sa ng pandemic, uso na kasi yung Oo. lumakas yung Kumbaga yung mga online. kliyente din na din. Sige. What advice would you give to someone who is just starting their career or business? Ano daw ang advice na maibibigay niyo po sa amin? Yun sa mga baguhan, para sa akin, siyempre, katulad sa inyo na nag-aaral kayo, ngayon, pagka-graduate nyo, isipin nyo muna kung ano bang kakayahan ko, saan ba ako pwede, tapos ano bang pwede kong ininegosyo. Siyempre, una, isipin mo muna yung kapital. Pangalawa, yung pwesto. Location. Tapos, kung matao pa, ano bang pwede doon sa area nyo, na ano bang pwedeng inegosyo. Then yung kakayahan mo, kailangan kaya mo talaga siyang handle. Hindi mo siya pwedeng iasa sa iba. Tapos, siyempre, hanapin mo yung negosyo na Para sa medyo, siya, yung talagang demand. demand talaga. Yung Kung demand. ano talagang pangangailangan. Yun anong pangangailangan. Huwag yung basta lang may pera ka, tapos may pera ka, mayroon ka ng pwesto, tapos wala ka idea kung anong yung negosyo mo, tapos go ka lang ng go, tapos hindi naman pala siya patok doon sa area na yun. Huwag ganun, kasi useless. Tapos lalo na kapag naninegosyo ka, unahin mo na dapat mayroon kang pwesto na hindi ka mangungupahan. Kung mayroon kang bahay dyan, kahit maliit lang, na nandyan sa area niyo, basta matao, doon mo muna simulan. Huwag ka munang gumudon sa magandang pwesto nga. Malaking pwesto, maganda, matao, tapos ang mahal ng renta. Kasi pag nagsisimula ka, nalulugi ka na. Doon pa lang sa pwesto na upahan mo lang. Lugi ka na. Yun lang. If you weren't what you are right now, what career would you like to explore? Kung hindi, Siguro kung ikaw, wala ako ngayon sa pwesto ko, wala akong nasimulan. Pero sa totoo lang, kahit mayroon ako sinimulan, lagi akong nag-iisip na ano pa yung idadagdag ko na so yun talaga yung Katulad ngayon, para sa akin, ang pinaka-the best ngayon na na-negosyo. bukod sa motor parts. Kasi ang motor parts, nandiyan na yan, nandito sa akin.
internet, nandito na din. O, demand din yun. Ang spare parts, demand din yun. Kailangan yun. Hindi napapanis, ang internet hindi rin napapanis. Ang computer shop, hindi rin siya napapanis. So, nandoon na, alam mo kung anong gusto ko ngayon? Gusto ko ngayon yung restaurant. Yan ang binabala ko. Restaurant, din. O kasi uso na ngayon, kasi, lalo na yung San Jose del Monte, paano na yun? Tsaka, yan talaga ang number one na needs ng tao, kainan. O, kailangan sa kainan, kasi marami nagninegosyo ng kainan, pero marami din ako nakikita na nag-success siya, meron din namang hindi siya nag-success. So, ang gagawin mo dyan, pagkainan kasi, dapat magiging practical tayo. Maging ano din tayo doon sa customer, kung ano yung kakayahan ng customer, ano din ang gusto ng customer. Kailangan masarap yung niluluto natin lagi, laging bago. Tapos, dapat ang pag-serve natin sa pag-restaurant, kailangan sakto lang. Wag yung mahal na nga, ang liit naman ang serve mo. Tapos, hindi na satisfy yung customer na kumakain. Kasi, alam mo, sa atin talaga mga Pilipino, sa lahat, ang kailangan yung satisfaction. Kailangan balik-balikan ka ng customer. Yun, number one. Yan yung una kong kainan. Din pangalawa, ang pinaplano, isa sa mga pinaplano ko, yung gusto ko maging isang buy and sell ng palay. Kasi ang palay, lagi yan. Mayroon yan. Tapos, ang kagandahan sa palay, mura na siya pag pinili mo sa mga farmers, mura. Kasi depende din naman yun sa area. Tapos, pwede mo siyang patuyuin, i-stock kung meron ka stock room. Tapos, pagka medyo pwede mo siya pagiling kasi magandang din yan. Lalo na tayo dito, malapit na Nilda Ecija, napakadami. Palay Kapitan, Rice Kapitan. Isa yan, yung dalawa na, yan yung isa sa mga gusto kong itong mga susunod na kita. So, maraming salamat po Kuya sa interview na ito at marami po akong natuklasan at natutunan po sa mga bagay-bagay po sa pag-negosyo. So, maraming po salamat Kuya. Okay, thank you. Thank you.